Well, sa kanyang kwento po, no? Ang nag-insert ng 100 billion, presidente. Ang nagdala ng kanyang kita na 25%, 25 billion, Zaldico. Ang pinagpuntahan ng pera, presidente. So sa tingin ko, siya'y naging utusan at hindi siya ang mastermind. Ang tunay na mastermind ng korupsyon, ang presidente. Sir, meron po bang extradition treaty ang Czech Republic at ang Pilipinas? Sa inyo po pagkakaalam, sir? Wala po. Wala po. At yung pinangangalandakan nilang red alert, red notice alert, sabihin na natin meron yan dito sa Europa, hindi yan kinokonsidera na warrant of arrest. Lahat ng bansa sa Europa, dahil nga sa European Convention on Human Rights na ginagalang ang due process ng kahit sino, kinakailangan lahat ng pag-deport pursuant to lawful order of the court, hindi yan dahil sa red notice alert. Dahil yung red notice alert na yan, yan ay pakiusap lamang na pakiaresto kung narariyan. Pero wala po yung obligasyon sa parte ng Estado na arestuhin dahil tanging extradition treaty lamang ang magbibigay ng ganyang obligasyon. Pero maaari siyang pabalikin ng Pilipinas, attorney, kung kanselahin ng Department of Foreign Affairs ang kanyang pasaporte or canceled na po ba? As far as you know, sir? Well, ang patakaran talaga, kung wala kang passport, pwede kang subject to summary deportation. Pero may proseso pa rin yung pagdadaanan. Hindi yan agaran. At ang pag-aaral ko dito sa Czech Republic, they're given until 500 days to deport. No? Ganun katagal. No? Kaya yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 1 to 3 weeks, sinabi ko nga magre-resign ang abogado kung mapapabalik nila si Zaldico between 1 to 3 weeks. No? Pero ang katotohanan niyan, hindi natin alam kung nag-asylum na nga itong si Zaldico, pero ang aking payo sa kanya, dahil siya ay whistleblower, sa katunayan ng Bongbong Marcos mismo ang mastermind sa korupsyon ng Pilipinas, talagang may banta sa kanyang buhay at siya ay qualified para kumuha ng asylum. Attorney, based po sa inyong karanasan, gaano katindi ang pagpapahalaga ng mga bansa dyan po sa European Union sa mga kagaya pong mga individual na umaharap po sa panggigipit sa bansang kanilang pinanggalingan? Well, itong 1951 Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers, yan na dahil sa naging karanasan sa Europa na mas marami pa sanang namatay sa gas chambers ng mga Nazis kung hindi binigyan ng asylum ang mga Hudyo sa iba't ibang parte ng daigdig kasama na dito sa Pilipinas. Dahil meron tayong mga Hudyo na talagang hinayaang pumasok sa Pilipinas para makaiwas sa gas chamber. At dahil sa karanasan nito, tingin ko lahat ng mga bansa dito sa Europa alam kung anong asylum at alam nila na pinaka-importante karapatan ng mga asylum seekers, yung right to non-prosecution, hindi po pwedeng parusahan dahil sa illegal entry, at yung right to non-refoulement o hindi po pwedeng maipa-deport doon sa bansa na tinakasan dahil nga may banta sa kanilang buhay o sa kanilang pagkatao. Opo, yung breaking news na inyo pong binatawan ngayong gabi, attorney, yung mismong si Zaldico ang nag-confirm sa inyo, kailan yun nakuha, sir, yung confirmation? Kahapon, nakarang araw, o yung mismong announcement ng Pangulo? 17 April, 10:34 a.m. my time. So, meaning to say, sir, meron kayong kumbaga ugnayan ngayon ni Zaldico. Meron ba siyang mga naikwento sa inyo, sir? Kung meron man, hindi po pwedeng isiwalat dahil kasama na yan dun sa attorney-client privilege. Pero dahil nagiging issue kung ano ba ang katotohanan, tingin ko naman, Zaldico will not mind me confirming na yung balita that he is safe and sound, not under detention, ay nanggaling mismo sa kanya. Pero sir, kahit patikim lang, sir, nasabi niya ba na napag-utusan lang siya? O anong naging role niya? O sabi Congressman Mike Defensor, lumalabas nga na napag-utusan lang at bilang chairman ng makapangyarihang komite sa Kamara, ginawa niya lang yung trabaho niya, parang gano'n. Well, hindi naman ako magkokomento dyan. No? At nagsalita na naman siya. Opo. Attorney, nako, nawala yung Okay, balikan lang natin si Attorney Harry Roque po, mga kapartner. Ayan. Opo. Oo, ang sabi nga niya,
Ang sabi sa kanya ni Tambaluslos, ang dahil siya ay naging sunod-sunura. Opo. Attorney, so ibig sabihin, sa tingin nyo po, hindi siya maituturing na mastermind dito po sa pinag-uusapan na ngayon na korupsyon, lalo na napag-uusapan itong sa mga manumalyang flood control projects? Well, sa kanyang kwento po, no? Ang nag-insert ng 100 billion, presidente. Ang nagdala ng kanyang kita na 25%, 25 billion, Zaldico. Ang pinagpuntahan ng pera, presidente. So sa tingin ko, siya ay naging utusan at hindi siya ang mastermind. Ang tunay na mastermind ng korupsyon, ang presidente. Opo. Bukas ang sunod na oral argument dyan po sa Supreme Court, attorney. Sa tingin po ninyo, sa pagbusisi dito, makikita dito ang matitrace po dito sa, kasi ang kini-question dito is 2024, 2025 at 2026 na budget po. Sa pauna pa nga napag-alaman na yung mga unprogrammed fund, program appropriations, ipinalit doon sa program appropriations. So yung mga program appropriations ng mga key projects, inilagay doon sa unprogram, nagkaroon ng palitan po. Attorney, any thoughts dito po? Pati ko mali now na na-establish ng Supreme Court as a matter of fact bago sila magbigay ng decision na talagang napakadaming mga pinaggastusan na hindi dumaan sa tamang proseso dahil walang pagpayag ang Kongreso. Kasi itong mga program funds na ito, ang nagde-decision lamang kung mare-release ang pondo ay ang presidente mismo. Opo, attorney. Ano pa ang nakuha niyo, no? Opo, nakuha. Medyo medyo may pagka-delay lang yung video nyo po kung mapapansin niyo, pero narinig naman namin yung audio. Pero dito po sa pagbusisi ngayon ng Korte Suprema po, attorney, sa inyo lang pong opinion po, pag halimbawa nakakuha ng paborableng desisyon ang mga petitioner mula sa Korte Suprema na hindi na nga constitutional yung kanilang ginawa doon sa budget for 2024, 25 at 26. Ano po ang maaring sunod na hakbang? May habol ba ang taong bayan doon sa mga gumawa na nag-budget ng ating pera? Pananagutan na lang ang ating ipaglalaban dyan. Dahil mukhang technical malversation ang nangyari na ang pondo ay ginastos na hindi dumaan sa tamang proseso at hindi na-identify talaga at hindi binigyan ng basbas ng Kongreso, sang-ayon dun sa kasabihan na there shall be no taxation without representation. No? Pero siyempre, wala na yung mga pera niyan. Ganyan ang nangyari dun sa pondo ng PhilHealth, hindi na ibalik, dapat ibalik. Pero ang ginawa ng gobyerno, kinuha rin sa national budget, no? At hindi ibinawi yung mga pondo na ginamit sa flood control project na dapat nakarating sa universal healthcare. So at least, bagamat hindi na maibabalik ang mga perang yan, dahil yan ay trilyon-trilyon, at least maging basihan yan para impeachment laban sa presidente dahil kada saro na pirmado ng presidente ay pananagutan ng presidente at kung hindi man siya mapakulong habang siya ay presidente, tingin ko naman darating ang panahon na pwede siyang mapagbayad dito sa kanyang ginawang kasalanan. Opo, attorney, balikan ko lang po si Zaldico. Marami kasing nangungulit sa comment section. Nakwento niya raw po ba sa inyo, attorney, kung kailan po siya magre-release ng next na video niya? Kasi November 2025 pa yung last niyang pahayag eh. Oo, kasi ayaw nga tumigil ito usapin nito. Sasabihin ko rin kung anong ang sinabi ko sa kanya, mag-video ka na. Kung kwento mo kung ano talaga nangyari nang mapakita na talagang fake news ang presidente. Sabi niya, inaantay lang niya ang payo ng kanyang mga abogado dito sa Europa. So, ready to tell all na itong si Zaldico, attorney? Well, antay niya yung advice ng kanyang mga abogado, no? Lalo na dito sa insidente na nangyari. No? Na ang sabi ng Czech police, it is a law enforcement incident. Pero walang detention, walang arrest.